pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid, upang ipapatay gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupunta ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Kung pinakinggan ninyong mabuti, yung unang pagbasa galing sa propetang si Osias, talaga namang napakasimple ng mensahe. Kayang intindihin kahit na ng grade 1. Itong sinasabi, pakinggan ninyo, ang Israel kasalukuyan noon ay naghihirap. Itinapon sila sa ibang mga bansa. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanila, ang inyong mga kasalanan, ang sanhi ng inyong pagbagsak. Simple. Bakit kami nagkakaganito? Tanong nila. At itinatanong nila sa Diyos yun.
Ba't naman kami nagkakaganito? Sabi ng Diyos, simple yung dahilan. Huwag akong tatanungin ninyo. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Ba't kayo nagkakaganyan? Dahil sa mga kasalanan ninyo. Tapos sabi ng Panginoon, magbalik loob kayo, taligdan ninyo ang inyong mga Diyos-Diyosan. At pag tinaligdan ninyo, ririwasa kayo. Magiging masagana ang inyong buhay. Simple. Kung tatanungin natin dito sa Pilipinas, Panginoon, bakit naman kami nagkakaganito? Dito sa bahaging ito ng mundo, kami nang halos pinakakulelat sa lahat. Ba't naman ganito kami? Sasabihin ng Panginoon, huwag akong tatanungin ninyo. Ang tingnan ninyo ay ang inyong sarili. Tingnan ninyo kung ako talagang dinudiyos ninyo. Tuwing Biyernes, kayo'y nagpupunta dito sa Quiapo at sinasamba at sinasamba ang Pong Nazareno. Ngunit dito sa ating bayan, madalas paglabas sa simbahan, iba nang sinasamba. Hindi na yung mga Diyos-Diyosan na mga gawang kahoy o gawang semento. Hindi. Ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan ngayon ay pera, popularidad, posisyon. Yan ang talagang minimiti ng mga tao at kanilang isinasakripisyong lahat, pati na ang kanilang konsyensya para dito. Na tatandaan ko pa po, nung panahon ni Pinoy Aquino, di meron po tayong bill noon sa Kongreso tungkol sa family planning at population control. Hindi makapasa-pasa yon. Alam nyo kung paano nakapasa bandang huli? Hindi po sekreto to. Alam ng lahat. Nabulgar na. Paano yon? Ayun, yung mga tao ni Pinoy nagpunta sa Kongreso at tinakot yung mga kongresista. Hala, pag hindi kayo pumoto para dito sa bill na to, hindi ninyo makukuha ang inyong allocation. Nako, pati na po yung pinaka-champion noon, nung panig sana, pinapanigan ng simbahan, pagdating ng butuhan, sabi niya, abstain, hindi ako boboto. Ano nangyari? Alam na po natin, pinilipit ang kamay. Bandang huli, bumigay. Marami po sa atin hindi na pinipilipit ang kamay. Marami sa atin, bibigyan na lang ng pera. At, ayun, kalilimutan na si Jesus na Poong Nazareno. Kanya po ang ating Panginoon, sabi niya, ang tingnan natin ay ang ating sarili. At alam niyo, sabi niya, pag kayo ay pinangaral ninyo ang sinasabi ko, kakalabanin naman kayo. Ngunit huwag kayong mag-alaala sapagkat ang Espiritu Santo
ang siyang tutulong sa inyo. At kung mananatili kayo sa aking mga tinuturo, kung mananatili kayo, hanggang wakas, kayo ay maliligtas. Kaya nga po, pakinggan naman natin ang ating Panginoon. Bawat isa sa atin, hindi na tayo kinakailangan magsisihan. Ang kinakailangan lamang ay tingnan ang ating sarili at humingi ng tawad sa Panginoon sa mga pagkukulang natin. At makikita ninyo, may bukas pang magandang naghihintay sa atin. Sabi ng Panginoon, kasalanan ninyo ang dahilan kung bakit kayo bumagsak. Ang lunas ay ang pagbaling sa akin ng inyong buong puso at pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan sa kasalukuyang panahon. Amen.